Good morning everyone! Kasama ko po ngayon ay aking dalawang driver, si Michael at si Pedro. Pupunta po kami sa Katiklan dahil dumating po ang ating isang truck na itlog. So, agahan pa namin para maibaba namin. May benta na kagad sa Katiklan, mga kaganang buhay. At aarangkada na muli ang ating truck pauwi ng Negros para po entro doon sa 1 week na quarantine ng ating truck bago po makabalik sa Luzon. Yan, samahan niyo po kami sa pagbaba natin mga itlog. Hi ka naman Pedro sa kanila oh. Saka si Michael ang driver natin. Hello, good morning. Oh, di ba? So energetic kami araw po ngayon ng baba ng itlog para mabilis maubos. Pagbalik ng truck, makakarga ulit tayo at maghanap tayo ng iba pang mga backload mic sa Luzon. Halimbawa, chichirya, di ba Pedro? Naghahanap ng chichirya ang sa Lako. Movie, Richie. Ano ba yung kasama? Movie, Richie, Cheese It. Cheese It. Iwi. Ayan. So, sa Notri talaga po ang hanap ng ating mga customer. Kasi wala ditong ahintiyan sa Visayas. Kaya, samahan niyo po kami, mga kaganang buhay. So, ayan mga kagandang buhay. Ang lagi po kasing naglalako ay si Pedro at saka si Michael. So, dati, meron kaming state line products o Notri. Notri po yung mga movie. At ang pinakamabilis po talaga sa market, movie caramel, movie choco, Richie. Yun po, mga kagandang buhay. So, dati mayroon kaming ahinti na pinagkukunan sa Batangas. Yun po ay binabackload din namin sa aming truck. Pero ngayon po, hindi na namin makontak yung ahinti na yun. Hindi na kami binibigyan. So, ako po yan nananawagan. Baka naman po, meron ako mga viewers na may alam po kung saan po tayo pwedeng kumuha nun. Pagkakaalam ko kasi pag mga, mga budiga, merong distributor yan. Ewan ko lang kung nakakakuha direct to budiga po. Kasi gusto namin kumuha ng direct to bodega or distributor. Yung mga hinti talaga. Somewhere siguro, Novaliches siguro yun. No? Novaliches or Laguna, ganyan. Sana po may makapagbigay ng information sa amin kung saan po kami pwedeng maka-order ng mga Nutri products. Movie, Richie, Cheese It, Piwi, yun po yun. Dahil dito po sa Visayas, wala po talagang ahinti. Mga tracking lang po ang nagkakarga niyan para sa mga dito, sa mga malalaking mga stores. So kami, mabilis yan sa Lako, mga kagandang buhay. Kaya malaki rin po yan na source of income namin sa aming backloading. Kaya bigyan ko talaga yan ng time na makapunta ako ng Luzon para maghanap po niyan. Pero kung meron naman po akong mga viewers na makapagbigay ng information, mga distributor dyan, or alam nyo kung saan banda ang opisina o ang bodega niyan na pwede tayong mag-purchase. Sana po may makapagbigay ng informasyon sa akin. Napakalaki po talagang tulong yan para po sa backloading ng aming truck, mga kagandang buhay. Kasi ito namang itlog ngayon, ito po yung aming backloading. Pero hindi po napupuno ang aming truck. Dahil 4,000 na lang po, kung dati po ay 7,000 trays ang aming kinakarga, ngayon po nasa 4,000 na lang at sa maluwag na maluwag po ang aming truck. Dahil marami rin pong competitors, dahil tumaas ang presyo sa Batangas at saka marami na rin po mga backyard dito, di ba Pedro? Marami tayong competitor sa Lako. So ang negosyo po talaga, padiskartihan para po survive, mga kagandang buhay. Never give up. Maghanap lang po ng mga idadagdag. Maghanap lang po ng mga pwede pang pagkakitaan para po ang negosyo natin ay maging tuloy-tuloy. Kasi lugi ka po talaga na matagal ka na sa negosyong ito tapos maraming competitors ay titigil ka na. So, nasa atin po yung mga chances, pagkakataon po na makapag-backload tayo, so makakuha tayo ng direct price para
Kasi yung tubo namin noon, pag Maynila talaga kami kumuha, nasa piso po bawat isa na state line. Halimbawa po, ang punan yan ay 6 pesos po sa Maynila. Dito na po sa amin sa Visayas, piso na ang aming tinutubo niyan. So kung 6 city na po ang aming bitahan dito, so kung makapagkarga po kami ng 100,000, ilan nga piraso yung kinakarga natin yan, Mike? Marami, no? O mga 50,000 pieces, ganyan sa isang truck po. O di may 50 mil ka na rin po. Pag ganyan, kahit bawasan mo po ng konti para po sa wholesale price o kung sa mga bulk orders po, yan. Yan po ang kitaan dyan. So, syempre bawasan natin ng pamasay sa truck, napakalaking tulong po para sa ating biyahing Luzon. Kung meron po tayong backloading. Kaya, samahan niyo po kami ngayon sa itlog na backloading natin at magchika-chika din tayo para magkaroon ng ideas ang iba na may mga balak din magnegosyo. O, dito na po kami sa airport ng Katiklan. Ayan. Ayan po ang view dito. Ayan po, matatanaw na natin ang mga isla, mga kaganang buhay. Bawat lugar po ay may kanya-kanya po yan na diskarte sa negosyo, kung ano po yung mga click. So, ang importante lang po, makastable ka po ng pwesto, tsaka alam mo na po yung mga items na mapagkakakitaan mo, mga kaganang buhay. Ganun po dapat sa negosyo. Ang una-una po natin gawin talaga, mag-survey sa isang lugar kapag gusto natin mag-put up ng negosyo. Sa Negros din po nakita ko, mga kaganang buhay, maganda din doon mag-put up ng negosyo. Ang ruling store doon sa Negros, talagang kiklik yun, mga kagandang buhay. Kasi wala rin doon na ahinti din ng mga Nutri products. Kaya po yun talaga ang gusto kong ikarga. Kasi magaan lang yun, pero bulk. Magaan lang siya, hindi masyadong pagod ang ating truck. Pero siyempre bulk siya. Pero malaki rin naman ang kita noon, Mike. Pagka-piso ang ating patong, di ba? Mabilis din ba, Pedro, yon? Mga bubi talaga. Mabilis yun. Yung mga hinahanap ng mga customer. Nahanap talaga, no? So, sige. Ano natin yan? At pabalik ang ating truck ngayon pagkatapos natin i-unload ang mga itlog para 7 days ulit mag-quarantine ang truck natin, babalik. Pero maglo-loading na ang isang truck natin doon sa Negros at tingnan ko lang, mga kaganang buhay, kung makasama po ako para masamahan ko rin po kayo sa Katayan. Ano din natin, matalakay din natin ang mga sitwasyon at makita din ninyo kung paano kami magkatay doon, mga kaganang buhay, kung ano ba ang mga kailangan, anong sitwasyon doon. Kaya tingnan po natin yan para ma-feature ko rin po sa inyo para kompleto na po ang mga information na maibibigay natin. Kasi sa negosyo, kanya-kanyang diskarte po. Ikaw po ang timon or ikaw po ang nagdadala ng negosyo mo. Kaya nasa sa iyo po kung panghinaan ka ng loob o more energetic ka pa rin. Ganon talaga ang negosyo, fight lang. Lugi ka pagka tumigil ka. Kaya dito na po kami sa Katiklan, mga kagandang buhay. Hindi na kami para sa isang battle na naman at para sa isang bagong araw ng negosyo natin. So nasa Buralan Cargos na po tayo. Ito po yung ginagawang reclamation ng Katiklan. Siguro pag tumagal-tagal maging maganda na rin po ito. So dito po tayo sa Buralan Cargos para makababa po tayo ng mga itlog natin to Boracay. And then unahin po natin dito sa mainland na makapagbaba tayo dahil araw po ng tinda ngayong araw para mabawasan po kagad ang ating itlog. Ayan, ang karga natin nasa 4,000. Wala pong karga sa taas, sayang po. Kung may iba pa po tayo talagang mga makargang backload, di mas okay, mas malaki po ang kikitain natin. Pababa na po tayo, mga kagandang buhay. Ayan, makikita natin dito sa Buralan Cargos, sa dami pong mga gulay na pinapatawid. Ayan, kalakalan po talaga ng negosyo dito. Busy po talaga. Kasi malaki po talaga ang kita dito ng mga negosyante pagdating sa mga gulay. Yan, mga kagandang buhay, dapat po fresh. So sa dami ba naman ng mga resort na nag-order, yan po isang truck po ng mangga. Ayan, mga kamatis. Ang kagaya natin, magbaba rin tayo ng itlog. So, malaki po ang kita dito ng mga cargo boats. Yan. Sabi nila, gawan daw ng tulay itong Boracay, pero marami po talagang maapektuhan pag may tulay na. So, siguro impossible po na pumayag dito yung mga tao. So, ito po si
GR at ito po yung ating itlog ngayon, no. Yan po yung mga sizes ng ating itlog. So, ano natin to? Hati-hati para sa ating store. For the meanwhile, kargahan muna natin, Mike. I-atras muna yung ating Travis para makargahan kahit ano lang dyan muna. Yung mauuna. Karga muna natin para dito sa Katiklan. Sayang naman po kasi ang customer market day. Marami pong mga tumatawid na taga-isla pag market day dito sa mainland, Katiklan. Galing po sa iba't ibang mga station yan doon sa Boracay at katabi ng mga island. At saka yung mga community din dito, mga kagandang buhay. So ayan, marami tayong suki naghihintay para sa bagong itlog natin. Kasi 1 week lang po talaga naubos yung ating itlog. Binawasan natin 4,000 trays na lang ngayon para po laging bago ang ating itlog, mga kagandang buhay. So XL yan, Mike. Ayan, punuin muna natin yan para ayos na ang ating mainland. Tapos si Pedro, maiiwan doon sa mga stores para maasikaso niya yan, para makatulong din siya sa pagbenta. Ito pong itlog namin, mga kagandang buhay, ang nagkakarga nito at nagtatali doon sa poultry ay ang aking mga cowboys. Pero meron po akong sideline na binibigay dito. Sa driver po, pag 4,000 na ang karga namin, binibigyan ko po ng 2,000. Pero pagka sumobra na po, mga 5,000, 6,000, dinadagdagan ko po yun ang maging 3,000 ang sideline ng driver. Kasi binibase din po natin sa kikitain natin ang ating mga sideline na binibigay sa ating mga cowboys. Pinakamababa po kasing bigay ko dito sa mga cowboys ay 1.25 pesos sa isang tray ang sumada ko dito. 1.25 po kada tray ang bayad ko sa kanila sa pagtali po at sa pagkarga sa ating truck. So kung dati 7,000, ay malaki yung sideline nila. Kasi doon po kasi sa poultry, nagbabayad din ako ng 1.25 sa pag-tinor. Tinitinor po ito, sinasizing po. So, bali 2.50 na ang gastos ko dito sa tinor po at sa pagtali at sa pagkarga. Tapos plus pa po yung tray, nasa mahigit 3 piso po. So, 10 tayo ang large, ilalagay muna natin, partial. Ang tray naman po kasi, mga kagandang buhay, ang charge sa atin ito ng poultry is mahigit 3 piso, nasa 3.50 yata ang isa. So, naka-charge na po yan, nakasama na po yan sa capitalization. Halimbawa, 3.50 po. Ayan, kasi sa 6 na yan na tray, meron po yan panakip sa taas at saka isa rin pong pampatigas sa baba. Yun po ang pagtali natin. Para mabilis lang po siyang i-unload at mabilis din po siyang ikarga. Ayan, so meron po tayong 1.25 sa pagtinor, 1.25 sa pagtali at pagkarga, at plus 3.50 sa tray. And then, nag-charge po tayo ng pamasahe sa ating truck. Siguro, mga 15 pesos po lahat ang magagastos natin dito kung i-charge po talaga natin ang pamasahe. Ayan, so, ang itlog po ngayon, ang price is medyo tumaas po talaga sa Batangas. Kaya nakakalaban po tayo kahit minsan hindi na ako nagcha-charge ng pamasahe kasi kahit wala namang kargang truck natin ay uwi pa rin para po tuloy-tuloy ang ating negosyo. Yan po ang ating panlaban dahil kahit na malibre lang po ang ating pamasahe sa disposal po ng itlog, just in case po na medyo ang presyo po ay hindi tayo makalaban dito dahil mababa po ang presyo ngayon dito ng itlog sa Visayas, ay good thing pa rin po na nakakalaban tayo sa presyo dahil ating truck naman po ang nagpipick up. So kahit na 15 pesos to 20 pesos lang ang ating tubo dito, pag maggipitan talaga, mga kagandang buhay, sa presyo ay okay pa rin po. Pero may tsamba po sa itlog, mga kagandang buhay. Minsan po tumutubo kami may 30 o kahit 40 pa nga sa isang tray minsan pag retail po, mga kagandang buhay. Less po yung mga basag pa dyan. So, marami rin pong mga risk ang pagnegosyo ng itlog, pero all in all po, kumikita po para po makasweldo tayo sa ating mga cowboys at sa ating mga empleyado po sa store. Kalakalan po ng negosyo dito sa Boracay, mga kagandang buhay, is busy everyday. Dami pong mga cargos, mga pagkain po talaga, mga gulay ang pinapadala po sa isla. Kaya na-engage po kami sa negosyong pagkain kasi mabilis lang po talaga ang pagkain, mga kagandang buhay.
Kagaya po ng mga gulay, mabilisan din po dapat ang disposal nito. At mabilis naman talaga dahil sa Boracay po ang daming resort. Makikita natin yun dun sa isang elf na yun, mga kamatis, mangga, may bigas din, sari-sari po. Ito, mga personal din po na kargada to Boracay. Yan, delivery po talaga. Yung itlog natin po talaga ang bida dito. So ito, for Boracay na po ito, magpapadala po tayo ng ng iba't ibang sizes for Boracay. 110 po na tig 12 ang ating ipapadala or 220 po na tali ng tig-anim ang ipapadala natin sa Boracay. So ito pong mga cowboys natin, hindi po natin hinihingi ang kanilang serbisyo dahil iba naman po ang sweldo nila sa pagkakarga at pagka-cowboy nila. So 6,000 per trip po ang sweldo ng ating mga cowboys para po sa per trip ng ating mga hayop. Plus pa po pag uwi, minsan binibigyan ko sila tig 1,000 ang mga cowboys sa bawat isa sa kanila. Pero kung konti lang po sila, kagaya nito, 4 sila, minsan nagwa 1,500 pa yan. Ang binibigay sa kanila, depende po sa expenses nila at sa dami ng karga. Ang driver naman po, ang swelduhan dito is buwanan po siya. Buwanan. Ang buwanan po niya plus mayroon pa po siyang additional kay kabiyahe na 2,000 per trip. Hindi po kasama yung buwanan niya. Kasi pag buwanan po kasi may laban ang driver natin. Pagdating po doon sa Negros, pwede silang magpahinga. Kapag pahinga-hinga sila and then tulong-tulong lang rin kung kulang sa driver. Diba? Pagpunta sa mga stockyard, tulong-tulong din sila. Pero most of the time, na-spend nila yung oras nila sa pamilya nila. At saka pag mag-stranded, pag halimbawa pong walang biyahe, meron pa rin silang buwanan. And then may 2,000 pa sila per trip kay kabiyahe, plus may 2,000 pa sila sa backloading nila. Minsan nagti-3,000 pa po. So, ang kalakaran po dito, sa 6,000 na yun ng cowboys natin, kasama po yung pagkain nila. So, libre natin yung pagkain nila, mga kagandang buhay. So, ayan po mga kagandang buhay, yun po ang aking sinasabi sa inyo na sa 6,000 nila na yun na sweldo per trip, kami na po ang bahala sa mga expenses nila, mga pagkain nila, lahat po ng gasto sa trip. So, malinis na po yun, ang 6,000 nila. Tapos, meron pa silang mga sideline sa akin. Pero nakita ko kasi para ma-maximize po ang expenses sa bawat biyahe, para mapaliit po at saka centralize ang ating pagbigay ng allowance sa kanila kasi minsan magugulat ka rin sa mga expenses nila. Kaya ngayon po, dahil ako na po ang nag-manage nito sa biyahe, binago ko po. So, ang iba po kasing mga truck din na nagbibiyahe, binibigyan po nila ng allowances. Ang bawat isa po na sumasama sa biyahe ng 200 a day. Doon na po lahat ang pagkain nila, bahala na po magtipid. So 200 a day po yun, allowances ng bawat isa, mapa-driver ka man, mapa-cowboy ka man. So dapat magluto po kayo sa truck. Sa akin naman po, bibigyan ko sila ng 200 per day na allowance sa foods nila, pero lilibre ko pa rin po ang bigas nila. Ayun po, para naman medyo hindi sila mahirapang mag-budget, libre ko na po. Small 60, medium 30. Ayun pa yung ibababa nila. So ayun po mga kagandang buhay, binibigyan po natin ng proteksyon ang ating mga tauhan. Sa driver naman po, binibigyan natin ng every 15 days, binibigyan ko sila ng half sack po na sako ng bigas. Yan po mga proteksyon natin sa ating mga drivers. May buwanan po sila at saka may per trip po na 2,000. Ayan, kontento na po sila doon. Wala naman silang likramo. So, ganun po. Teamwork po dapat sa mag-asawa na nagninegosyo. Teamwork po. Wala pong sapawan, kung sino po ang magaling. Wala po dapat na ganun. Teamwork po talaga mga kagandang buhay. At umokay naman po si kagandang buhay. Umokay naman po si kabiyahe dahil less na po yun sa trabaho niya, yung pag-manage ng trip. At siyempre, dala na po yun ang pag-manage natin ng mga trip. Pupunta po ako ng Maynila, sa Catayan. Naghahanap lang po tayo talaga ng schedule kung paano tayo makapunta doon. Sa atin po mga viewers,
Sinasabi ko lang po ito para magkaroon din kayo ng idea kasi napaka-importante po talaga sa negosyo yung managing po talaga ng tao. Kasi hindi ako nagbabasta-basta sa mga tao ko. Kailangan respetado po, nirerespeto po natin ang ating karapatan ng ating mga tauhan para respetuhin din po nila tayo mga kagandang buhay. Mga asawa po ng mga drivers ko, gusto ko talagang makita, nagkasama-sama kami, mga cowboys, para naman po makilala ko yung mga asawa ng aking mga trabahante at para po, yung isang driver ko, yung asawa, sabi niya, wala daw siyang cellphone, di niya makontak yung asawa niya. So sabi ko, sige, bilhan kita ng cellphone, kakaltas ko na lang sa sideline ng asawa mo. Ay okay naman sa driver. Ikaw, Lord Jan, may cellphone ba asawa mo? Meron naman daw at maraming alagang baboy itong asawa ni Lord Jan eh. O ganun lang tayo Lord Jan, magbigay kayo ng pahalaga sa ating hanap buhay na to dahil mahirap. Pagka nalugi tayo, wala na kayong trabaho. Di ba Unad? O ngayon may sideline si Unad. Nung nakaraan ba Unad, bigas kinuha mo sa sideline mo? Hindi, madam. Pira? Pira. Yung bigas kinuha ko, utang yan. Ngayon sumahin natin itong trip nyo kung magkano. Kasi 4 lang sila, so i-divide natin. Magiging nila nito, basihan, ang bibigay ko sa kanila, 125 times 4,000. Yan po. Tapos dinadagdagan ko na lang rin ang sa driver. Depende po sa mood ko rin. Kung nakita ko walang basag yung mga itlog natin, ayan, maganda talaga ngayon ang pagkakaayos ng ating driver sa ating kargada. Nung nakaraan kasi umulan, sa nakaraang truck na yon ay nadismaya po ako. Dahil marami pong basa nun, hindi nila inayos. So ngayon, walang basa dahil wala naman pong, wala namang ulan. At saka ang kamada po talaga nila napakaganda. Wala pong masyadong basago. Hindi man lang po gumalaw yung kamada nila sa itlog eh. Ayan, so thank you so much mga kagandang buhay. Sana po nakakuha din kayo ng kunting kaalaman sa pagninegosyo po, sa managing po ng tao, ng biyahe. At sa bawat negosyante po, kanya-kanya ring mga strategy yan kung paano nila i-manage ang mga tao nila. Basta't importante po, fair po tayo.